the way to Ilocos. Sana makatawid. Wala lang. Wala lang sa drive. Guwapo. Ano ba vlog ako? Motor-motor lang to guys. Mamaya i-update ko kayo kung nakatawid kami ng Ilocos o hindi. Malalaman nyo sa dulo ng video na to. Ito kami guys sa Giginto, Bulacan. Time check 6:16. So halos mag-iisang oras na tayong bumabiyahe. Tayo nyo lang. 1, 2, 3, come on! Guys, time check 6:26. So mag-iisang oras pa lang tayo bumabiyahe. Dito tayo ngayon sa Marilao, Bulacan. Mulan, kaya silong muna tayo. Hindi malakas ang ulan eh. Update namin kayo mamaya. Sangka na tayo guys. Malapit na tayo sa Ilocos. 7 na oras na lang. So ayan na nga guys, medyo nakikita na natin yung mga maraming puno. Stop over muna tayo dito sa San Fernando, Pampanga guys. From here hanggang Angeles City Hall, Angeles City, Pampanga, 7.5 km pa. So meron pa tayong 8 hours na tatahakin para makapunta tayo ng Ilocos Norte. Ilang checkpoint na rin yung nadaanan natin pero walang bantay. So talagang advisable na bumiyahe kayo ng madaling araw hanggang hapon. Yun nyo, medyo doble na yung iPad natin kaya sige lang. Sakit sa puwet. Sakit daw sa puwet. Hindi sanay yung driver natin magmanayan ng matagal eh. Hindi sanay yan. Ay, patong-patong na iPad guys. Dave. Hi Dave. Ano masasabi mo sa binabiyahe natin ngayon Dave? Vlogger din yan. So dahil medyo matagal pa yung biyahe natin, 8 hours pa. Buko juice muna tayo pampalakas ng resistensya. San Fernando, Pampanga pa lang tayo. Tapos mamaya 7.5 km pagdating natin sa SM, Angeles City, Pampanga na tayo. So puro dagat na yung dadaanan natin doon. Sa mga nag-aabang dyan kung paano kumuha ng passport sa Ilocos Norte, tingnan nyo, abangan nyo na lang mamaya sa dulo ng video na to kung magiging successful ba yung biyahe namin papuntang Ilocos o hindi, o hanggang dito lang kami sa Pangasinan. Abangan nyo hanggang dulo. Okay, tapos na rin magbuko juice from here San Fernando, papunta na tayo ng Angeles City, Pampanga ngayon. Tapos diretso na tayong Dagupan, atakin na natin yung patungong Ilocos. Tara na! Tara na! Let's go, man. Go! Welcome to Angeles City, Pampanga guys! So alam nyo ba kung nasan kami ngayon guys? Nandito kami sa vulcanizing shop. Ito ang isa sa pinaka magpapatagal ng biyahe ninyo kapag napaplatan kayo or naputasan kayo ng gulong kapag babiyahe kayo ng malayuan. So kaya yung 10 hours duration ng biyahe natin Manila to Ilocos nagiging mas mahaba kasi nga syempre motor lang ang service natin tsaka magdi-DIY travel lang tayo kukuha ng passport. Pero tsaga lang, sana maging successful pa rin yung pagpasok natin ng Ilocos. Update ko ulit kayo mamaya. Lagyan kasi na nakatapak ng pako yung motor namin kaya kapagawa muna natin. Standby lang muna ulit. So, ayun na nga.
after 45 minutes ng biyahe, after natin magpa-vulcanize, pahinga muna ulit tayo. Tingnan nyo, pulan ng mata ko, diba? Sabog na. Kakain muna kami, dito muna kami sa ano, Tarlac pa rin naman kami. Kain muna, syempre pahinga, tapos konting stretching. Kaya kayo sa mga kukuha ng passport from Manila to Ilocos Norte, sa mga nag-book, pag-isipan nyo mabuti kung magmumotor kayo o hindi. Maganda na mabuti. Kasi ano, ang sakit pala sa puwet. Sakit sa puwet. Although marami tayong nalagpas ang city na hindi naman tayo naarang, pero napakasakit sa puwet. Masyado may kit. Tanungin natin yung driver natin kung okay lang ba sa kanyang ano. Okay pa ba siya na may 8 hours pang babiyahin? Dave, okay ka pa ba? 8 hours pa babiyahin? Yaka-yaka? Kaya pa ba? Ayan. So syempre siya, sanay na yun, nag-drive naman talaga yan, kaya medyo mayabang na yan. De joke lang. So yun, meron pa tayong 7 hours and 30 minutes na babiyahin. Syempre, lalagpas pa yun sa 7 hours kasi pahinto-hinto pa tayo. Kaya ayun, update ko ulit kayo mamaya, kain muna kami ha. Continue natin later. Checkpoint kami dito sa ano lugar to? Sa Central Luzon. Hanapan kami ng appointment sa DFA Ilocos Norte. Pero pag wala, papabalik na. Okay naman. Kanina hindi namin pinakita yung appointment namin, pinababalik kami sa Manila. Pero ngayon nung pinakita namin yung appointment, okay na, nakalusot na kami. Pangatlong beses na kami napaplatan. Dito na kami sa Ordaneta, Pangasinan. So tatakbo pa kami ng mga 7 oras bago makarating doon sa Ilocos. Wala pa kaming ligo, wala pa kaming tulog. Kumain kami pero kulang, kaya ganyan ang itsura namin ngayon. Nakalusot na rin kami sa unang checkpoint kanina. Okay. Go. Welcome to Ago, guys. 2, 3, come on! Hi. Bawang. Welcome to Bawang, La Union, guys. Konti na lang, nasa San Fernando, La Union na tayo, nasa kalagitnaan na tayo. Kaya lang dito sa Bawang, medyo naabutan na kami, guys. Pagpasok natin sa Bawang, La Union, bumuhos na yung ulan. Yan, narinig ko naman, no? Pinat tayo ngayon sa barangay center nila. So, time check 2:22, umalis tayo ng 5:45 sa Manila. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So more than 9 hours na tayo nagbabiyahe. Pero sa 9 hours na yon, ilang aberya yung nangyari sa atin. 3 checkpoint at saka 2 checkpoint at saka 3 beses tayo nasiraan ng gulong. Kaya medyo tumagal yung oras, tsaka nag-lunch pa tayo. Kaya sabihin na natin mga 1 oras. Bali 8 hours tayo bumabiyahe Manila to La Union, Bawang. So yan, lalay lang. Tsaka nasa 100 lang yung pinaka-maximum na takbo namin. So meron pa kaming 7 to 8 hours na tatahakin
mula dito sa Bawang hanggang sa destination natin sa Ilocos Norte. So, tayo lang namin tumila yung ulan. Biyahe na ulit kami. Welcome to Palawan. Palawan, La Union. Tayo guys, 3 hours na lang kung mag-think consistent na parang ating motor. 3 hours na lang. Shell gasoline station. See you again next update. Gasolina muna kami. Saan lugar tayo? Ano? Pinasin mo kayo, ano ba yun? Hindi ko alam eh. Okay, yun dito. Nagpagasolina muna kami. Tsaka pagkaya kami umuulan. Lalamig na rin ako. Nag-share nga lang kami sa ano. Raincoat kanya sa akin yung pajama. Oh. So meron pa tayong 3 hours na tatahakin para makarating tayo sa pupuntahan natin. Kaya Stress po ah. push lang to. Yo, kaya pa ba? Ikaw kaya ba bilang driver? So yun, approve daw sa ganda. Hirap magawa ng passport kaya kailangan mo yung passport huwag yung sayahin yung pagkakataon. Welcome to Sulipen, La Union, home of quality bamboo industry in Region 1. Region 1 guys, Region 1 na tayo. So yun ang border ng La Union. Gusto natin, walang checkpoint ngayon, so baka mamaya. Ito na naman ito. Ngayon naman papasok na tayo sa bagong city ng La Union, ng tinatawag na anong pangalan yan? Okay na, Province of La Union. Ilocos! La Union. Ilocos! Province of Ilocos! Province of Ilocos daw. Oh. Oy, Ilocos na to guys. Oh. Ayan o. Ilocos na, sigurado ka? Oo. Ilocos. Isa na lang, Ilocos Norte na tayo. Province of Ilocos! Ay, Ilocos na daw. Guys, continue na lang to guys. 1, 2, 3, come on! Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. Sa border ng Ilocos Sur. So, pangatlong checkpoint na natin to. Sana okay. Yan, so thank you sir. So ito lang papakita nyo sa ano, pag na-checkpoint sticker na kayo. CCP, entry point. Sa next checkpoint daw to guys, next checkpoint, papakita nyo. Border ng Ilocos Sur, papasok na to. Nalagpas tayo sa border ng Ilocos Sur. Pangatlong checkpoint natin, nakala ko medyo kinaba. Actually nakakaba talaga every time na may checkpoint kasi hindi namin alam kung anong hahanapin sa amin. Although ready naman kami na pareho kami may swab test at saka may DFA appointment. So feeling ko naman wala magiging problema kasi nasa Ilocos Sur na kami. Tsaka isang ano na lang guys, isang province na lang, Ilocos Norte na. Alam nyo naman medyo mahaba itong probinsya na ito kaya tatakbo pa kami ng mga 4 na oras. Kaya good luck, sana bukas makakuha kami ng passport. Pagdating doon, pampahinga muna tayo sa hotel. Kain tayo ng dinner, then hindi natin kami sa sila nangyari ng pasok kami doon. So again guys, next update. Tinatanong, nakamotor ng tulong kami. Ano yung may ilang? Sige, next update ulit guys. Ilocos. Ayan guys, doon na tayo, halfway tayo sa pupuntahan natin. Konting tiyaga na lang to, sana tuloy-tuloy na talaga.
kabuhay! Welcome to Santa Lucia! Ilocos Sur. Canton City na tayo guys, malapit na tayo sa Ilocos Norte. Ayan o, ulan pa rin. Simula pa alas 2 ng hapon hanggang ngayon, time check 6:39, umuulan pa rin. Stopover muna ulit tayo dito sa San Pablo. Parte pa rin ng Ilocos Sur. Wala pa tayo sa Vigan. At from here to Ilocos Norte, tatakbo pa tayo ng 2 hours and 10 minutes. Kita nyo naman yung mukha namin. Yan yung mukha namin, oo. Ano, kaya pa ba, Dave? Konti na lang. Actually, gusto na nga namin umuwi. Kaya lang napag-isip-isip namin 117 kilometers na lang. Kaysa naman pag umuwi kami 300 kilometers pa yun, no? May Scorpio sa kamay ko. Ayun. At alam nyo ba guys, itong pinakamahirap na pinagdaanan ko sa pagkuha ng passport sa tanang buhay ko. Naka-priority lane ako. Tapos biglang kukuha passport Ilocos Norte. Mas ganda pa nangyari. Grabe, no? So tatakbo pa tayong 2 oras. Bakit ba dito mo naisip, Dave, na kumuha ng passport sa Ilocos Norte? Dito pinaka may bakante. Kasi sa Manila, ang dami. Oo. Wala akong bakante. Ayun, so kayo, kung nagbabalak kayong kumuha ng passport, actually sa DFA Manila, lahat ng branches doon, inikutan na namin. Fully booked lahat. So kung rush yung pag-apply nyo, pag-alis nyo, o pag-apply nyo ng trabaho, pinakamadali, pinakamabilis na paraan para makakuha kayo ng passport, pumili kayo ng schedule dito sa Ilocos Norte. Kung taga Visayas kayo, marami dyan sa Visayas, kaya lang mga September pa. Sa Davao, ganun din, September pa. Pero sa Ilocos Norte, makakakuha kayo ng June onwards. Yun, kaya kahit malayo Manila to Ilocos, dito na namin pinusport. Kaya sa mga kuha ng passport sa Manila, mag Ilocos Norte na lang kayo. Ilang checkpoint na yung pinagdaanan natin, hindi naman tayo naharang sa awa ng Diyos. Sa Ilocos Norte na kayo para magkaya kayo sa amin. para maranasan nyo rin yung mga paghihirap nangyari sa amin. Actually, hindi naman kami nakainan, pero parang mukha na kaming mga lasing dito sa itsura namin. Sabog na yung mga mukha namin, luwa na yung mata namin. Tapos umuulan pa. Okay lang sana kung di umuulan eh. Gusto ko na matulog sa kalsada. Ito pa guys. Actually, hindi nga namin alam kung tama pa ba itong pinagagawa namin. Parang feeling namin napasubo na lang kami sa kawalan eh. Parang hirap na makabalik eh. Siguro kapag pabalik, Ilocos to Manila, mag-airplane na lang kami. Sakay lang yung motor sa airplane. Parang Kakalasin na lang muna namin yung motor, tapos babagahin na lang namin yan. Pagdurusan. Grabe ng pagdurusan to ha. Maganda sana bumiyahe kung Nung umaga. Oo. Okay. Actually guys, Flat lang. kapag bumiyahe kayo ng walang ulan, ma-enjoy nyo, mabilis lang yung oras, hindi nyo nga mamamalayan na 8 hours na kayo bumabiyahe. Simula lang ng umulan kanina, doon namin na-realize na parang ang tagal ng oras. Mali pala. Na parang Tama. hindi kami umaalis sa pwesto. Parang nababagalan na kami. Siyempre din pala kalsada. Boring, 'di ba? Parang ang boring na wala nang masyadong view, gabi na. Tapos parang di na namin na-enjoy, ang umuulan pa, pareho na kaming nilalamig. Ang dilim pa ng kalsada pagpasok nyo ng Ilocos Sur, walang Ilaw-ilaw. mga street lights. Kaya pag babiyahe kayo ng pa Ilocos, gamit nyo motor, gamit kayo ng fog light. Fog light. Di ba fog light tawag doon? Auxiliary light. Yun. Kasi hindi makita yung kala ko nga walang ilaw yung motor namin kanina eh. May hina lang pala talaga. Kung daan hindi ko pa sila malakas sa sakyan, durog ka. So, maya sa Vigan, mag-video ulit tayo ha. Ay, buhay. Buti marami pa tayong memory. Ano pa? Po, hindi nga pa natin yung successful tayo. Ilocos Norte. After naming ma-checkpoint dito sa Ilocos Norte, ito yung gate papasok. Ayan, Ilocos Norte. Hindi kami pinapasok. Bukas pa daw sila susunduin ng DFA bus papasok ng Ilocos Norte. Then after ng appointment nila, ihahatid din sila dito pabalik sa gate. Sa border, iiwan lang yung sasakyan
So syempre ako wala akong appointment, kaya dito ako mababantay ako ng motor ng kaibigan natin. Tapos itong kalagayan namin ngayon, no? Dito na lang kami sa border nagpalit ng damit. Walang matulugan. Kaya ito. Ayan o. Natulog na lang sa kalsada. Ayan. Natutulog na lang sa kalsada. Ito po yung kalagayan namin ngayon dito sa border ng Ilocos. Kung naaawa po kayo sa amin, pwede niyo po Tulong! Tulong! kung naaawa po kayo sa amin, pwede niyo po kami padala ng konting damit, pagkain, inumin. Budget, allowance, alak. Tsaka po karton matutulugan lang. Ayun, kawawa naman po yung appointment bukas sa TMP. Ayun po. Ito po yung kalagayan namin. Wala kaya, wala pa tulog. Wala pang tulog, wala pang ligo. Wala pang Ayun, kain. baho pa ng singit yan. Bago pa ng singit ko. Maling nga siya. Kung kasama pa yun. Ayun. So kayo guys, bukas, Kaya kayo, huwag niyo subukan. huwag na Pero try niyo pa rin para masubukan niyo. huwag nyo nang subukan kumuha ng passport dito sa Ilocos Norte. Pero kung talagang rush, kuha kayo, go. Pwede naman kayo mag-bus. Pwede rin kayo magmotor. Basta may swab test. Pwede rin kayo magmotor. Basta bago kayo makapasok dito, dapat may swab test kayo. Appointment At saka yung appointment na galing sa DFA. Kasi yung shuttle mismo ng DFA bus ang susundo sa inyo. Yun. Time check, 12:17. So, 7 hours pa kami mag-aantay. Kulang na dito bote yo. Para ano, lagyan ng bariya. Lata, lagyan ng bariya. Saan ko to kay Romel? Best friend mo ang nangyari. Pumunta na ng Ilocos na Pulupin. Lagyan mo lahat na dito. Lagyan mo lahat na. Tapos konting tumulong po para makikita ko. Lagyan mo sulat. Lagyan mo sa vlog doon para nakakatawa. Ayan, lalagyan ko nga ito eh. Yan, so mukha kaming dito, batang hamog. Hindi ko nakita. Mula Manila hanggang dito sa Ilocos, 17 hours. Yun. 70 hours. Di pwede sa takbo yun. Ay muna, hindi kanina kaya nagtumigil tayo. Pahinto-hinto pa kami, tatlong beses kami na checkpoint, tapos kumain pa kami. 3 beses sa plat. Tatlong beses din na flat. Nagpatila ng oras, 3 oras. Ayun. Okay guys, time check. 1:56. Halos 2 oras na tayo natutulog sa kalsada kanina doon sa gate sa border ng Ilocos Norte. Dito kami ngayon sa loob na ng border. Bungad lang kung saan pipila mamaya yung mga kukuha ng passport. Ito, papakita ko sa inyo yung lugar. Yan. So waiting area to guys. Yan siya. Paglagpas lang mismo sa border ng Welcome to Ilocos Norte, dito na yung pilahan, dito susunduin yung mga kuha ng passports. Yun, sarap, walang tulog, tsaga-tsaga lang. Sana pag mamayang hapon, huwag mo nang umulan para ma-enjoy muna namin yung araw. Masulit naman namin yung pagod na pagpunta namin dito, makaikot-ikot ng konti, pasyal. Yan. So mamaya, i-update ko ulit kayo mamaya. Morning, Ilocos Norte. So ito na ang kalagayan namin dito. Nakatulog naman kami dito sa upuan, ganyan na. Ingay ko yun. Yan mo na. Hindi naman siya nakikita. Nakatulog naman kami ng maayos kahit malamig kanina. Hindi. Siyempre, no choice. So pag dito sa border ng Ilocos Norte, doon sa may mga tent na yon, banda doon, merong mga encode doon ng pangalan mo sa mga may mga appointment sa DFA. So yung step 1, papa-encode mo yung pangalan mo, kung taga saan ka, tsaka kung ano yung mga kung ano yung mga naging symptoms mo ng COVID. About COVID to, hindi pa sa passport ko. Kung ano yung may mga naging sakit ka ba, may mga naging sakit ka ba. Yan. So kailangan nilang masiguro na wala kang sakit na papasok ka doon sa pinaka city nila. Okay, so
natawag na yung kasama natin, no, yung kukuha ng passport. Bali, dito kami nagantay. Alas 10 pa siya. Appointment, time check, 8:49. Tinawagan na siya sa phone para sumakay dun sa jeep. Ayan, no. Yan, yung jeep. Ayan, yung jeep. Yung jeep na yan, no. So, from here, sa border ng Ilocos Norte, idadalhin sila doon sa Robinson's Place. Parang ang mangyayari, hatid sundo sila ng jeep, hindi sila pwede makagala doon sa mall. Kung DFA lang yung appointment nila, doon lang sila sa DFA. Hindi sila pwedeng lumabas o mamasyal doon sa pinaka city ng Ilocos Norte. So dito, magantay lang muna tayo kasi wala naman akong appointment, sinamahan na natin siya. Kaya kung mga isa't kalating oras siguro matatapos na rin, makakabalik na rin siya dito. Next update ulit. So diyan kayo pipila kapag nakapasok na kayo ng border ng Ilocos. Ayan. Ito yung mga shuttle na magsusundo sa inyo sa papuntang Robinson Nicolas. Ayan. So yung kasama natin na sundo na, magantay na lang tayo ng siguro 2 oras kasi 30 minutes pa yung biyahe from here going to San Nicolas Robinson sa base Ilocos Norte. Dito muna tayo magpapahinga. So ngayon guys, natapos na yung passport appointment ng kaibigan natin. Babalik na tayo ng Manila pero dadaan muna tayo sa mga resort. So ganun lang kadali, sa mga nagnais kumuha ng passport. Basta huwag niyo kalimutan yung swab test, pinaka-importante, tsaka yung DFA appointment nyo. Makakalusot kayo dito sa Ilocos. Good luck! Huwag na kayong motor. Huwag na kayo magmotor, nasakit sa puwet. Okay, good luck guys, bye!